Poland, EU na, Schengen pa. Kaya hindi nakapagtataka bakit madaming Pinoy at ibang lahi ang gustong pumunta sa Poland. Merong 5 dahilan bakit patok ang Poland sa mga Pinoy at ibang lahi ngayong 2026. Ang unang-una kong babanggitin ay mababang gastos pero EU. So cost of living versus sa ibang EU country tulad ng Germany, France, Spain, or Italy. Dahil nga ang Poland ay naka-zloty or PLN, kung magre-rent kayo ng apartment, so nasa 1,000 to 1,500 PLN ang renta ng apartment outside Warsaw. At ang groceries ay nagkakahalaga ng 700 PLN to 1,000 PLN. Kaya kahit naka-minimum kayo ay makakaipon at makakapagpadala kayo sa pamilya nyo sa Pilipinas, mga kababayan. Kumpara sa ibang EU na naka-euro, yung sahod ninyo ay halos pang-renta lamang at pambili ng pagkain. Ang pangalawang nakalagay dito ay ang Schengen access or travel goals. So once na may TRC kayo or working permit, pwede kang mag-tour sa 27 Schengen countries. Paris, Italy, Germany, at marami pang iba gamit ang bus or sasakay kayo ng bus, train, at eroplano. Yung iba nga, 1 year lang sa Poland pero naka-10 countries na. So isipin nyo ako, 7 taon na ako dito sa Poland pero nakaka-8 bansa pa lang ako, kumpara dun sa iba talagang mahilig mag-travel dito sa Europe. So, di ba? Kasi yung iba single, walang obligasyon sa Pilipinas kaya nakakapag-travel sila ng maraming bansa dito sa Europe, mga kababayan. So, ang pangatlo ay ang legal at direct hiring na ngayon. So, dahil nga nagbago na yung regulasyon dito sa Poland, simula 2026, mas mahigpit na sahod. So, ang basic salary ay 4,806 minimum. At dapat equal yan sa Polish. Plus, online na lahat ng pagpaprocess ng TRC or MOS 2.0. Ibig sabihin, mas transparent na, mas safe na para sa mga OFW versus dati na puro working tourist visa lang or tourist visa lang. At way back 2022, nabalitaan ko yung bintahan ng visa. Dumagsa ang maraming mga foreign workers dito sa Poland dahil nga yung old na gobyerno dito ay hanggang sa ngayon ay nililitis pa yan dahil nga nung bintahan ng visa, kung nabalitaan nyo yan. Kaya ngayon ay mahigpit na. At mabilis na papuntang EU. Ang TRC sa Poland ay binibigay ng 1 to 3 years. After 5 years, pwede ka nang mag-apply ng permanent na residence. After 8 years, EU citizenship na. Kaya ginagamit ng iba ang Poland na stepping stone para sa buong Europe. Hindi ka stuck sa isang bansa lamang. Pero sad to say, ngayong taon ay nagbago yung regulasyon. Mas tinaasan nila yung qualification. Kinakailangan mong kumuha ng B2 or yung basic language or language dito sa Poland. Kasi ako, yan yung pinoproblema ko, kasi mag-a-apply na ako ng permanent or PR. Nag-apply na pala ako at pupunta pa ako ng immigration para i-follow up kung ano pa yung kulang kasi mabusisi sa mga taong ito, At ang
lima ay 3 times to 4 times sahod versus Pilipinas. So alam nyo naman, 'di ba? Mataas na sahod versus sa Pilipinas plus trabaho na available dito ay napakadami. So ito yung pinakitang importante. Sabi ko nga sa inyo, 4,806 yung minimum wage or 68,000 sa pesos to 52,000 pesos. Sa Pinas, ilang taon bago mo abutin yan? Totoo naman. Plus daming factory, warehouse, IT, healthcare job na nag-hire ng Pinoy kaya kahit mahirap, worth it 3 times to 4 times na sahod sa Pinas. Totoo yan at hindi lang IT, healthcare. So yung hotelier or hotel job din ay napakadami dito. Kabilang ako dyan. Kung makikita nyo, naka-uniform pa ako at nandito ako sa room. Gumagawa nga ng video para i-update kayo. So napakalaki at ganda ng experience bilang isang hotelier. So magpo-focus na lang ako sa pagiging hotelier kasi ito yung experience ko for 7 years mga kababayan. So sabi ko nga, hindi ko kayang maging housekeeping supervisor sa Pilipinas ng madalian pero dito sa Poland dahil nga babago pa lang silang nagbo-boom sa hospitality industry at nakapagtapos ako ng hospitality or degree holder ako ng hospitality sa Pilipinas at may mga experience ako ng sa iba't ibang hotel sa Pilipinas, training also. At dito rin sa Poland, kaya tinanggap ako nung LGM nung nag-apply ako, ano? So, plus factor niyan, mga kababayan. So, kapag ka nandito kayo, ay may mga bagay tayong magagawa na hindi natin na gagawa sa Pilipinas. May mga bagay tayong mapupuntahan na hindi natin kayang puntahan kung nasa Pilipinas tayo. At totoo yan, mga kababayan. Hindi ko ipagkakaila dahil sa loob ng 7 taon ay napakadami kong na-experience dito sa Poland na hindi ko na-experience sa Pilipinas sa loob ng 26 years na paninirahan sa atin. So 27 ako nung pumunta ako dito sa Poland. At kinakailangan ko lang kayong i-remind na ang lahat ng yan ay hindi madali. Malamig, malungkot minsan at malayo sa pamilya pero kung goal mo makapag-ipon, makalabas ng Pinas, Poland is solid. Option ngayong 2026. Totoo itong sinulat ko no. Ikaw, alin dyan yung reason mo? Comment mo number 1 or number 5. Share mo ito sa tropa mo na nagbabalak mag-Poland. So sabi ko nga sa inyo, kahit papaano ay nakakapagbigay ako ng ideas sa inyo kahit na nandito ako sa trabaho ko, makikita nyo naman ay gusto ko kayong i-encourage na ang Poland ay in demand pa rin sa mga taong ito at hindi kayo magsisisi once na matutunan nyo yung culture nila at irespeto nyo yung mga local people dito. Once na magawa nyo yan, for sure ay magi-enjoy at makakapag-ipon kayo dito katulad ko. Mabibili nyo yung mga bagay na hindi nyo kayang bilhin sa Pilipinas. Makakapag-travel kayo sa iba't ibang bansa dito sa Europe na tanging mga mayayaman at political person lamang ang makakagawa sa Pilipinas. At yung mga bagay na ninanais nyo for the future ay magagawa nyo rin dito sa Poland, mga kababayan. So by the way, ako si Adrian. So nais ko lang kayong bigyan ng tips patungkol dito sa Poland at i-update sa mga possible ninyong magawa kung nandito kayo. Once again, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland sa loob ng 7 taon at gusto ko lang i-dokumento yung bawat natututunan ko dito sa Poland para ibahagi sa inyo.
And God bless mga kababayan. And pakishare mo naman at pakilike mo naman itong video na to kung nagustuhan mo.